Sir, ayos ang lahat. Rest assured, hindi na makakaalis ng bansa si Miss Alice. Napangiti si Ralph habang nagmamadali sa paglalakad. Salamat kung ganun. Ang alam niya hindi siya torpe. Kaya niya nagawang ipasarado malaking lugar para lang masigurado na magkikita sila ulit ni Alice. Wait for me, Alice Miller. Gagawin ko ng Montemayor ang apelyido mo. Ang corny pakinggan pero oo. Sa mga oras na yon, ayon ang sinasabi ng kanyang puso. Sino bang mag-aakala na doon nagtungo ang simpleng pagtawag na ginawa niya kay Alice? Ilang buwan ang nakakaraan. Sa araw na yon, abala sa pag-aayos sa mga dokumento si Alice upang mag-file ng bankruptcy. Miss Alice, desidido na po ba kayo sa balak nyo? Tanong ng kanyang assistant. Oo, wala naman ako magagawa eh. Sinubukan ko na lahat pero wala eh. Noong nakaraan, nakipag-bargain siya kay Ralph Montemayor para maisalba ang kumpanya nila pero mayabang pala ang lalaki. Mali. Mas akman sabihin na ubod ito ng yabang. Ay, nakakalungkot lang na bakit kailangan na mangyari ang lahat ng to. Mapait nang umiti si Alice. Kung hindi lang narati sa ospital ang kanyang ama, hindi nila daranasin yun. Maya-maya lang, kumunot noon niya na makitang isang numero sa kanyang cellphone. Sino kaya to? Hello? Pagsagot ni Alice. I am willing to save your company, but you need to pretend to be my wife. 6 months is enough, Alice Miller. Sunod-sunod na wika ni Ralph sa kabilang linya. Ha? Sino ka? Napakamot na lang ng ulo si Ralph. It's me, Ralph Montemayor. Nanlaki ang mga mata ni Alice nang marinig ang ngalang nito. So, totoo? Kukunin mo kong asawa? Hindi ikaw ang taong makakapagpaulit sa mga nasabi ko na Alice. Napaismid sa hangin ang dalaga. Ang yabang talaga. Binabaan pa ako ng cellphone. Nasambit na lang ni Alice nang biglang maglaho sa kabilang linya ang mayabang na Montemayor. Matapos ang tawag na yon, nagdesisyong magkita ang dalawa sa isang restaurant at doon pag-usapan ng lahat. So, bakit nagbagong isip mo? Ano nangyari? Nabighani ka ba sa kagandahan ko? Bungad ni Alice sa mayabang na Montemayor. Shut up. Here's the contract. Ay, madaling-madali. Sandali lang. Bigyan mo muna ako ng details. Isang buntong hininga ang ginawa ni Ralph, saka diretsyon tumingin sa dalaga. Okay, sige. I needed someone who will pretend to be my wife, fiancé, or whatsoever. Kailangan sa oras na magising ang lola ko, may pakilala na kita sa kanya para mabawasan ang overthink niya. Also, hanggang 6 months lang ang kontrata natin, hanggang maging stable siya. Hala, nawala ng maliin lola mo? Tipid na tango ang tinugon ng binata. Pero teka, Ralph Montemayor, ano namang benefit sa makukuha ko? Gaya ng gusto mo, I will save your company. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Alice na marinig ang bagay na yun. Okay, deal. Akalain mo yun? Nangyayari pala sa totoong buhay ang ganito? Madalas sa mga nobela ko lang ito nababasa eh. Kumunot ang noon ni Ralph sa bagay na narinig. What are you saying? Nothing. Sabi ko, ang gwapo mo. Kaso bingi ka. Ano? Oh, di ba? Natatawang sambit na lang ni Alice. May mga kondisyon din akong kailangan mong gawin. Bilang future wife ko, you need to stay at home at huwag kang lalabas nang walang paalam sa akin. Ha? Ano ako? Aso? Tagabantay ng bahay niyo? Look, Alice. Ayoko ng gulo and I want you to be familiar sa mga relatives ko. Kailangan na mapaniwala ako sila na matagal na tayo magkasintahan. Ay, fine. Pero paano naman ang mga pangangailangan ko? Kumunot ang noon ni Ralph at tinignan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Hoy! Iba yung iniisip mo ha? Agad naman tinakpan ni Alice ang kanyang katawan gamit ang kanyang kamay. Hindi ba? Natatawang sambit ni Ralph. Natulala si Alice na makita nakangiting labi ni Ralph. Ay, gwapo ka pala kapag nakangiti eh. Parang wala sa sariling bulalas ng babae. Agad na natigilan si Ralph na marinig yun. Baliw.
ani ng lalaki saka umiwas ng tingin. Ay, nahihiya ka pa pala. Kantsaw ni Alice. Shut up, will you? I can't. Nangangamatis kaya sa pula yung pisngi mo. Tumatawang ani ng dalaga. Kagaya sa cellphone, biglang tumayo at nag-walk out ang Montemayor. Kinagabihan, nagtungo si Alice sa ospital upang bisitahin ang kanyang ama. Dad, pasensya ka na kung gagawin kong bagay na ito ha. Promise, ginagawa ko lang ito para sa'yo. Para sa atin. Hinawakan ni Alice ang kamay ng kanyang ama. Nawala na sa atin si Mommy. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka rin sa akin, Dad. Niyakap ng dalagang kanyang ama at hindi namalayan na doon na siya nakatulog. Kinabukasan, isang huling sulyap ang ginawa ni Alice sa daddy niya. Hindi ko alam kung kailan ako makakabisita ulit, Dad ha. But I promise, pupuntahan kita rito kapag may time. Lumabas si Alice ng ospital, bit-bit ang kanyang bagahe. Nang umagang iyon, naghihintay ang kotse ng mga Montemayor upang siya'y sunduin. Wow! Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na titira ako sa isang magandang mansyon na ito. Hindi naman kasi ganito kalaki ang mansyon namin. Sunod-sunod na sambit ni Alice habang namamangha ang mga mata. Dito ka titira pansamantala. Pero kahit ganun, hindi kita binibigyan ng karapatan na hawakan ng kahit anong gamit sa lugar na ito. Especially, you're not allowed in my room, understand? Opo, sige na. Walang ganang tugon ni Alice. By the way, yung promise mo sa akin. Muling sambit ng dalaga. Kinuha ni Ralph ang kanyang cellphone, saka nag-transfer ng pera sa account ng mga Miller. This is just half of the amount that we agreed. Ibibigay kong iba kapag nakalahati na natin ng ibang buwan. Gumiti ang labi ni Alice. Good. So, saan ang kwarto ko? Napailing na lang si Ralph at bumuntong hininga. Show her her room. Utos ng lalaki sa kasambahay. Yes, young master. Tugon ng tila ka ng kamay ng lalaki. Bye na muna, Mr. Kung young master. Tumas ang isang kilay ni Ralph pero hindi na siya nagsalita. Si Alice na may napahigikik na lang. Nang gabing yun, nagdesisyon ng dalawa na pag-usapan ng lahat ng bagay na tungkol sa kanila. Listen up. Tomorrow, magkakaroon kami ng gathering sa isang hotel and some of my relatives will be there. Iyon ang magiging simula ng pagpapanggap natin. I know galing ka sa mayamang pamilya, kaya inaasahan ko magagampanan mo ang bagay na ito na maayos. Sure, I can do that. Confident at tugon ni Alice sa binata. Lumakad si Ralph at kinuha ang isang photo album na matagal nang nakatago. First of all, since magsisimula na tayo, I think I should open up to you. Lahat ng bagay na tungkol sa akin ay kailangan mong malaman. Sunod-sunod na salaysay nito. Kailangan ko rin bang gawin yon? Tanong naman ni Alice. Yes, you need to do that. Mariing napalunok si Alice dahil hindi naman siya sanay sa ganitong personal na usapan. Hindi ako na-inform na may heart-to-heart talk pala tayo. Natatawan sambit niya. Let me start it. I am Ralph Ivan Montemayor, the president of Montemayor Group of Companies. Namatay ang pamilya ko when I was 8 years old dahil sa isang car accident, and I was the only survivor. Simula noon, tanging lola ko na lang ang nag-aalaga sa akin. Here is what she looked like. Saad ni Ralph saka tinuro ang litrato ng kanyang lola sa photo album. Kaya pala ganun kakalapit sa lola mo. I'm sorry for that. Pareho pala tayo. Anyway, let's continue. These are my relatives. Ito ang aking tito at tita. You should memorize their faces para sa oras na ma-encounter mo sila. Alam mo na. Tumango si Alice at ngumiti. How about you? What can you share? Mariing lumunok si Alice nang banggitin ni Ralph ang bagay na yon. Ako naman, unika iha ako ng daddy ko at wala na rin ng mami ko. Laging busy si daddy sa work at dahil doon, natuto kong maging independent. I learned to fight and earn for myself kahit na may kaya kami. That's all. Good. Now, we're done. Hindi ko naman kailangang kabisaduhin ang sayo dahil hindi naman yun importante. Abat, loko to ah. Bakit mo pa ako pinag-open up? I just need a little info, that's it. Anyway, I'm tired. I'll go back to bed. Tumayo si Ralph at lumakad patungo sa kanyang kwarto.
Tignan mo isang yun, may topak talaga, ang hilig lumayas-layas. Matapos ang kanilang pag-uusap, nauna nang bumalik sa silid si Ralph at naiwan naman nagbabasa pa ng mga papel si Alice. Ngunit napansin ng dalaga ang cellphone ng binata na nakapatong pa sa lamesa. Kinuha niya ito at aksidenteng napindot. Sino kayang babaeng to na nasa wallpaper niya? Mahinang sambit ni Alice sa sarili. Nagkibit-balikat ang babae saka tumayo at pumunta sa silid ni Ralph upang ibalik ang cellphone. Nandiyan ka ba sa loob? Yung cellphone mo, naiwan mo! Pagtawag ni Alice kay Ralph ngunit hindi ito sumasagot. Marahan niyang pinihit ang pinto at laking gulat niya na makitang bukas ito. Ralph? Muling sambit ng babae ngunit napansin niyang nakabukas ang tubig sa faucet ng banyo. Baka naliligo. Anya. Lumakad si Alice patungo sa maliit na lamesa at pinatong doon ang cellphone ngunit akmang aalis na siya. Napansin niya isang litratong nakapatong sa lamesa. Ang babaeng ito. Kamukha niya yung nasa cellphone. Kunot noong wika niya. Sa loob ng litrato ay naroon si Ralph na may magandang ngiti habang nakakbay sa babaeng katabi. Girlfriend niya kaya to? Pero bakit wala naman siya nabanggit na babae kanina habang nagkukwento siya? What are you doing here? Ay kalabaw! Halos mapatalon sa gulat ang babae. Dahilan upang mapatingin siya dito. Sorry, naiwan mo kasi yung... Nanlaki ang mga mata ni Alice nang mabilis na lumakad si Ralph papunta sa kanya. Saka siya nito pinako sa pader. Hindi ba kasama sa rules ko na hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto ko? Gaano ba kalit yung utak mo para hindi maintindihan yon? Galit na galit ang sambit ni Ralph sa kanya. Sorry. Iyon na lang ang nasabi ni Alice dahil sa gulat. Napatingin si Ralph sa litrato na pinagmamasdan kanina ni Alice. Ang babaeng yan, si Christine. Siya ang ex-girlfriend ko. She cheated on me at nalaman kong pinagpalit niya ako sa best friend ko. Umupo si Alice sa tabi ng lalaki, saka hinawakan ng kamay nito. Pasensya na rin, Ralph, kasi naging pasaway ako. Hindi ko alam na may ganito kang pinagdaanan. Diretsong tumingin si Ralph sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Alice at tila unti-unti itong natutunaw. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. And thank you sa pagbalik ng cellphone ko. Nagmamadaling wika ni Ralph. Agad na tumayo ang lalaki at tumakbo sa shower room. Doon ay hindi niya mapigil ang mabilis sa tibok ng kanyang puso at hindi malaman kung bakit. Samantala, naiwan tulala si Alice sa litrato na nasa ibabaw ng lamesa. Hindi ko naman masisisi si Ralph. Ang ganda naman kasi talaga ng ex-girlfriend niya. 2 weeks later, hindi nila inaasahan na bubulabugin nila ang bawat isa sa munti nilang gawain. What are you doing? Ay, butiki! Muling nagulat na bulalas ni Alice. Ano ka ba? Magkakasakit ako sa puso sa'yo eh. Kumakain ka sa kusina ng ganitong hating gabit walang ilaw, Alice. Ako nga ang dapat na magulat sa'yo. Lumapit ang lalaki sa switch ng ilaw. Ilan sandali, halos masilaw si Alice sa liwanag. Inagugutom kasi ako. Ayokong magsindi ng ilaw at maalala ko lang na nakagawian namin ito ni Dad. Hindi agad nakasagot si Ralph. You know, gustong-gusto ko sa isang babayang ganyan kaayos ngumuya. Ha? Tumikim si Ralph. Biglang naisip na bakit niya nga ba nasabi yun. Ang sabi ko, pakibilisan mo sa pagkain at huwag kang mang iwan ng hugasin dyan, please. Oo naman oh, nakikikain lang ako, mag-iwan pa ba ako ng hugasin? At kung pwede, wag mo nang banggitin na namimiss mo ang daddy mo. Naalala ko rin si Lola. Sorry. Umiinom na si Ralph nang bigla namang mabilaukan si Alice. Nagkandaubo ito dahilan para mataranta ang lalaki at mapamura. Ang takaw mo kasi. Sa gulat niya, kinuha ni Alice ang hawak niyang inumin sa katinungga. Sa pagmamadali ng babae, bumuhos ang malamig na tubig sa katawan nito. Wala naman sa loob ni Ralph na sundan ng daloy ng likido. After a while, he was taken aback. Gusto niya ng dibdib ng babae na halos sakop sa palad niya at sa tingin niya. Ouch! Daing ni Ralph. Bigla kasi siyang sinampal ni Alice. Bastos ka? Nakatingin ka sa kuwan ko? Kuwan? Nagtatakang ani ng lalaki. Oo, kuwan! Ito! Turo ni Alice sa sariling dibdib.
Ang ganda mo kasi sanang babae pero kulang ka sa refinement. As usual, pagkasambit ay tumalikod na naman si Ralph at iniwan naman si Alice doon na halos mabingis sa kabog ng kanyang dibdib. Refinement daw? Hoy, ikaw nga dyan kung saan ka tumitingin. Hindi niya alam ang lawak ng ngiti na lalaki habang naririnig ang sigaw niya. Kinabukasan, nagtungo ang dalawa sa isang high fashion boutique kung saan sila pipili ng damit. Ito, okay na ba to? Tanong ni Alice. Pagod na siya sa kakasukat ng iba't ibang damit at hindi pa rin satisfied ang mga mata ng lalaki. Ayoko niyan, iba na lang. Wika ni Ralph. Ikot matang tumalikod si Alice saka muling sinara ang kortina ng fitting room. Isang cocktail dress na puti na lang ang natitira sa mga damit na pinili niya. Ay naku, kapag ito talaga hindi pa niya nagustuhan, ewan ko na lang. Sinuot ang dalagang huling damit at itinaas ang kanyang buhok. Sinuot niya ang pearl necklace at earrings na nakadagdag sa ganda ng damit na suot niya. How about this? Baka pwede mo namang palusutin kahit ang isang to na lang. Walang ganang saad ni Alice. Sa pagtas ng ulo ni Ralph at pagtingin kay Alice, natulala ang lalaki at hindi nakapagsalita. Hoy! Ano na? Muling wika ni Alice. Ha? Tugon naman ni Ralph na tila bumalik sa sarili. Okay na yan, tara na. Tugon nito saka nagmamadaling tumayo. Ilang beses nang napalunok si Ralph at hindi makatingin ng diretsyo sa babaeng kasama. Maganda pala siya kapag naayusan eh. Bulong niya sa sarili, sabay sa pamumula ng kanyang pisngi. Nang gabing yon, dumating ang dalawa sa party. Wrap your hands in my arms, Alice. Bulong ni Ralph sa dalaga na agad naman sinunod dito. Hindi mo naman sinabi na maraming tao dito. Lahat ba to kamag-anak mo? Bulong ni Alice. Hindi, pero most of it. Lumakad ang dalawa at nakuha ang atensyon ng mga tao. Look who's here, Mr. Ralph Montemayor. I can see that you have. Sambit ng isang babae na lumapit sa kanila. She's my fiancé, tita. Sambit ni Ralph. Oh, may fiancé ka na pala? Kailan pa na-engage? Soon, tita. Lumakad ang dalawa at sa pagkakataong ito, agad na napahinto si Ralph, dahilan upang mauntog ang ilong ni Alice sa kanyang likod. Aray! Sabi mo naman kung bigla kang hihinto, Ralph. Iritabling sambit ni Alice habang hawak ang ilong. Nice to see you again, Ralph. Isang malambing na tinig ang bumalot sa tainga ni Alice. Sa pagtingin niya, nakita niyang ex-girlfriend ni Ralph na nakatayo sa kanilang harapan. Christine. Nauutal na wika ni Ralph sa kamariing napalunok. Who is she? Muling wika ng babae. Hinawakan ni Alice ang kamay ni Ralph saka pinag-intertwined ang kanilang mga daliri. I'm his fiancé. I'm Alice Miller. Buong pagmamalaking sambit ni Alice. Kumunata noon ni Christine na marinig ito. Alice, Miller? Ikaw bang eres ng pamilya Miller na malapit nang mawala sa industriya? Tugon ng babae sa kanya. Maring ikiniyom ni Alice ang kanyang kamay at tila nabalot ng galit ang kanyang puso. Hindi naman nagustuhan ni Ralph ang bagay na sinabi ni Christine, dahilan upang tapunan niya ito ng matalas sa tingin. Hindi to, She is. But we decided to merge our company. Sa oras na ikasal na kami, magiging isa na rin ang kumpanya namin. Pagsingit ni Ralph sa usapan at pagputol niya sa sasabihin ng dalaga. So, you will save a dying company? Is there a problem with that? Mariing kiniyom ni Christine ang kanyang kamay. Sa tanang buhay niya, kahit kailan na hindi pa siya sinagot ng ganito ni Ralph. Let's go, Alice. Marahang hinila ng lalaki ang kamay ni Alice. Nalalaki naman ang mga mata ng dalaga habang nakatanaw sa likod ni Ralph. Nakarating ang dalawa sa isang malawak na balcony na silang dalawa lang ang naroon. Sorry for what happened. Saad ni Ralph na ngayon ay nakatanaw sa langit. Hindi ko dapat hinayaan. Sabihan ka ng gano'n ng babaeng yun. Wala yun. Dapat nga magpasalamat ako sa'yo kasi ipinagtanggol mo ko sa impacta mong ex-girlfriend. Tugon naman ni Alice. Tumawa ng kaunti si Ralph dahil sa sinabi ng dalaga. Impacta talaga. Natatawa nitong sambit. Oo, obvious naman kasi sa mukha niya na gusto niya lang talaga akong ipahiya sa mga tao.
Akala mo naman sobrang ganda. Alam mo, ikaw, ang cute mo no? Natatawan sambit muli ni Ralph. Natulala si Alice sa mga ngiti ng binata. Habang tinititigan niya ito, unti-unti niyang nararamdaman ang pag-init ng kanyang puso. Na para bang nahuhulog na siya rito. No, Alice. 6 months. 6 months lang ang kontrata niyo. Bakit nagpapadala ka sa mga ngiti niya? Bulyaw ni Alice sa sarili. Ayos ka lang, you're spacing out. Kunot noon tanong ni Ralph sa dalaga. Ayos lang ako. Anyway, it's time para ipakilala na kita sa kanila. Muling pagsasalita ni Ralph. Mariing napalunok si Alice. Hinawakan ng binata ang kanyang kamay, saka sabay na lumakad pabalik sa loob ang dalawa. Sandali lang. Ano bang plano? Wala ka bang script na ibibigay dyan? Kinakabahan kasi ako eh. Sunod-sunod na wika ni Alice, habang hila-hilang kamay ng binata at pinipigilan ito sa paglakad. Walang script, ayoko ng ganun. Just stand up in front of me at wala kang dapat na gawin, kundi ang ipakita ang totoong reaksyon ng iyong mukha. Ha? Ang weird naman nun? Basta. Wala na nagawa si Alice na hilahin ni Ralph ang kanyang kamay. Nagsimula ang party at kinuha ni Ralph ang atensyon ng lahat. Ladies and gentlemen, today, hindi lang party ang pinunta ng lahat dito. I would like to take this opportunity to announce something in front of everyone. Panimulang wika ni Ralph. Kumunot naman na noon ni Alice. Ano nangyayari, Ralph? Walang ideyang bulong ng dalaga. Inilapit ng binata ang kanyang labi sa tainga ng dalaga. Just go with the flow, Alice. Maya-maya lang, muling nanlaki ang mga mata ni Alice na makita ang pagluhod ni Ralph sa kanyang harapan. Sandali, anong ginagawa mo? Alice, will you marry me? Hindi makatugon si Alice sa sinabi ng binata. Samantala, ang mga tao sa paligid ay naghihintay sa kanyang sagot. Nagsimulan tumibok na mabilis ang puso ng dalaga. Pakiramdam niya ay totoo ang lahat na nangyayari. Mariin siya lumunok at nagsimulang nagsalita. Yes. Matipid niyang sagot. Malaking ngiti naman ang ginawa ni Ralph at nilagay ang singsing sa daliri ni Alice. Saka niyakap na mahigpit ang dalaga. Thank you, Alice. Tila natunaw ang puso ni Alice nang marinig ang bulong na yon mula kay Ralph. Nabalot ng init ang kanyang puso at sa mga oras na yon, alam na niyang tuluyan na siya nahulog dito. Kiss! Kapwa ng laki ang kanilang mga mata nang marinig ang hiyawan ng mga tao. Kiss daw? Sambit ni Alice na tila nagpoprotesta. Just stay still. Wika naman ni Ralph. Sorry, Alice. But we need to do this for the show. Bahagyan lumayo ang katawan ni Ralph sa dalaga. Nagkatinginan ng dalawa at unti-unting lumapit ang mukha ni Ralph kay Alice. Mabilis na napapikit si Alice nang maramdaman ang paglapat ng labi ni Ralph hanggang sa hindi na niya namalayan na tumutugon na siya sa halik na yun. Ano ba itong nararamdaman ko? Tama pa ba to? Bakit ganito? Alice, kumalma ka. Palabas lang ang mga to. For the show, hindi ba? Sa paglayo ng labi ng dalawa, agad na tumingin si Ralph sa mga tao at inakbayan si Alice, saka pinalapit sa kanya. Tama, it's all for the show. Sa pag-uwi ng dalawa sa mansyon, nanatiling tahimik si Alice. Nakita mo bang itsura ng mga kamag-anak ko? Hindi sila makapaniwala, hindi ba? Also, the look at that woman's face. So, it was all about her after all. Natahimik si Ralph at kunot noong napatingin sa dalaga. Ha? Ano sabi mo? Ginawa mo lang bang bagay na yon para pagselosin ng ex mo? Alam mo hindi yun ang dahilan. Then, what is it? Mariing napalunok si Ralph at hindi makatugon. Oh, di ba? Natahimik ka? Tumalikod si Alice at nang akmang lalakad na siya, muling nagsalita ang binata. We made a deal at may kontrata tayo, hindi ba? Stick to the contract, Alice. At lahat na nangyari kanina ay kasama sa kontrata. Sunod-sunod na paalala ni Ralph sa kanya. Alam ko. Diretsong lumakad sa kanyang silid sa Alice at hindi na muling lumingon pa. Sa pagpasok niya, agad na lumuha ang kanyang mga mata at napahagulgol na lang sa ibabaw ng kama. Alam ko naman eh.
Pero hindi ko akalain na sa loob ng kontratang yun, mahuhulog lang ang loob ko sa'yo. Matapos ko lang talagang 6 months na to, lalayo na ako. Hindi na ako magpapakita sa'yo, Ralph. Sunod-sunod na pag-iyak ng dalaga. Samantala, nakayuko habang nakatayo si Ralph sa labas ng pinto ng kwarto ni Alice. Gusto sana niyang kumatok ngunit pakiramdam niya, hindi itong oras upang mag-usap sila ng dalaga. Tahimik na bumalik ang binata sa kanyang silid. Masyado bang masama ang ginawa ko? I just did everything para hindi mahulog ang loob sa akin ni Alice. Gusto kong matapos ang kontrata namin na maayos. No string attached at walang hinanakit pero... Kinuha ni Ralph ang litrato ni Christine sa kanyang lamesa, saka ito tinaob. Unti-unti na ako nahuhulog sa kanya. Sa pagsapit ng umaga, nagising si Alice dahil sa sunod-sunod na tunog ng kanyang telepono. Hello? Inaantok pang sagot ng dalaga. Miss Alice, nagising na po ang daddy niyo. Nanlaki ang mga mata ni Alice at agad na napabangon sa higaan. Ano? Totoo ba yan? Yes po, Miss Alice. Kailangan niyo pong pupunta rito. Sige, pupunta na ako. Dali-daling nag-ayos ng sarili si Alice at agad na lumabas ng kwarto. Bakit nagmamadali ka? Saan ka pupunta? Bungad naman na tanong ni Ralph na makasalubong niya si Alice. Ngunit hindi nagpatinag si Alice. I'm sorry, mamaya ko na lang ipapaliwanag. Sa ngayon, kailangan kong pumunta sa ospital. Wika ni Alice at dumiretso ng pagtakbo. Sa pagdating ni Alice sa ospital, halos nanginginig ang kanyang kamay na makita niya ang kanyang ama. Dad! Naiiyak na wika ni Alice, saka mabilis na lumapit sa kanyang ama. Agad na hinawakan ni Alice ang kamay nito. Dad, pabuti naman po't nagising na kayo. Sabi ng doktor, mahirapan na kayong magising pero heto, buhay na buhay kayo. Salamat sa Diyos, anak. At binigyan pa niya ako ng pagkakataong mabuhay. Pero sandali lang, ano ba nangyari sa akin? Kunot ang noon-tanong ng tatay ni Alice. May namuong dugo raw po sa ulo niyo kaya kailangan tong operahan. Nang maging successful ang operasyon, hindi na po kayo nagising. Naluluhang pagsasalaysay ni Alice. Pero ang mahalaga, nagising na kayo ngayon. Salamat, anak. Hindi mo ako sinukuan. Tugon ng kanyang ama, saka hinawakan ng kamay ni Alice. Sandali nga, kumusta na palang kumpanya? Huwag na po kayo mag-alala doon, Dad. The company is doing well. Makalipas ang 1 linggo, pinayagan ng makalabas ng ospital ang daddy ni Alice. Una niyang sinama ang ama sa kanilang kumpanya. Ilan taon ba akong natulog at malaki ng pinagbago ng kumpanya natin? Natutuwang wika ng matandang lalaki habang lumilibot ang tingin sa paligid. Dad, ilang buwan ka lang naman nakatulog pero it's true. Malaki na ang pinagbago ng kumpanya. Sa opisina, aksidenteng nakita ng mga daddy niya ang mga papeles na mula sa Montemayor. Alice, bakit may mga breakdown of payments sa mga Montemayor sa atin? At bakit parang kasama na siya sa... Dad, mahabang kwento. Ipapaliwanag ko na lang pusa. Naputo lang sasabihin ni Alice ang sa kanyang paglingon, nakita niya si Ralph na nakatayo sa pinto ng opisina. Because I am the one who saves your company. Bungad na wika ni Ralph na ikinagulat naman ang daddy ni Alice. Ralph, please, huwag ngayon kasi kagagaling lang ni daddy. Nag-aalalang sambit naman ni Alice. It's okay. Wala naman akong gagawin. I'm just here to explain. Lumakad si Ralph at lumapit sa lalaki. Yumuko ito upang magbigay respeto at bahagyang umiti. Sir, I am Ralph Montemayor, the owner of the Montemayor Group of Companies. Kung ganon, isang malaking kumpanya palang tumulong sa amin. Pero sandali lang, may meeting ba kayo? Anong ginagawa mo rito, iho? Nagkatinginan ng dalawa at hindi malaman kung sasabihin nila ang totoo. Dad, umuwi na muna tayo para makapagpahinga ka. Mabilis sa pagbago ni Alice sa usapan. Ngunit bago pa man makalabas, hinawakan ni Ralph ang braso ng dalaga. You better tell him the truth para hindi ka na mahirapan pa. Ani Ralph, sasabihin ko naman sa kanya, maghintay ka lang dyan. Inis naman na wika ni Alice sa binata.
Sa pag-uwi ni Alice sa kanilang bahay kasamang kanyang ama, hindi mapakali ang dalaga at hindi malaman kung saan magsisimula. Anak, may gusto ka bang sabihin sa akin? Napansin ko kanina ka pang balisa. Isang buntong hininga ang ginawa ni Alice, saka umupo sa tabi ng kanyang ama. Dad, huwag ka sana magagalit, pero kasi I made an agreement to the Montemayor. Kumunot naman na noon ang kanyang ama. Agreement about what? Na magpapanggap akong fiancé niya para mailigtas ang company. Dad, wala na kasi akong ibang choice at wala na rin ako maisip na paraan. Back then, malapit na ako mag-file ng bankruptcy. Mabuti na lang at dumating siya. I'm sorry, Dad. Sandaling natahimik ang kanyang ama habang nakakunot ang noo. Yumuko si Alice at hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Maya-maya lang, nalaki ang mga mata ni Alice na maramdaman ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. It's okay, anak. Naiintindihan kong ginawa mo. Naipit ka lang sa sitwasyon at hindi kita masisisi. Pero ngayon nandito na ako. Pwede ka bang mangako sa akin? Mangako, Dad? Oo, anak. Promise me that you will stop this agreement. I can handle things from here. Hindi makasagot si Alice sa bagay na sinabi ng kanyang ama. Actually, Dad, we have a 6-month agreement. Then, just finish it. And then we will migrate sa ibang bansa. We will start over, anak. Mariin lumunok si Alice. Ang totoo kasi sa mga oras na ito, ayaw na niyang mapalayo kay Ralph. Ngunit alam niyang hindi naman siya gusto ng binata. Tumango si Alice at pilit nang ngumiti. Sige po, Dad. We will do that. Kinabukasan, maagang dumating si Alice sa mansyon ng mga Montemayor. Kumusta na daddy mo? Bungad na tanong ni Ralph, dahilan upang mapalingon si Alice. Ha? Okay naman na siya. Salamat. Pasensya na, ngayon lang ako umuwi. It's okay, Alice. Ang mahalaga, maayos ang daddy mo. Aksidenteng nagkatinginan ng dalawa. Hindi maiwasan ni Alice na bumilis ang tibok ng kanyang puso habang tinititigan si Ralph. Ganoon din naman ang binata sa kanya. Anyway, babalik na ako sa kwarto ko. Muling wika ni Alice saka umiwas ang tingin sa lalaki at lumakad palayo. Mabilis na tumayo si Ralph mula sa inupuan sofa, saka hinablot ang braso ng dalaga dahilan upang mapatingin ito sa kanya. May problema ba? May sasabihin ka pa ba? Sunod-sunod na tanong ni Alice na ngayon ay nakakunot ang noo. Mariing napalunok si Ralph. Oo, may gusto kong sabihin pero parang may pumipigil sa akin. Sambit ni Ralph sa kanyang isip. Ikaw, kumusta ka? Ito na lang ang nabanggit ng binata habang nauutal. I'm fine. Masaya ako dahil maayos na si Dad. Marahang binitawan ni Ralph ang braso ng dalaga. Yes, and that's important. Sige na, babalik na ako sa kwarto ko. Nag-aalinlangan sambit ni Alice sa kanya. Sige. Mariin namang ikinuyom ni Ralph ang kanyang kamay habang pinipigilan ng sarili. Ano ba nangyayari sa'yo, Ralph? Bakit ba hindi mo masabi nararamdaman mo sa babaeng yun? Inis na wika ni Ralph sa sarili. Di naman ako torpe, hindi ba? Pero, what if hindi niya ako gusto? What if ang kumpanya lang talagang purpose niya? Sinandal ni Ralph ang likod sa headrest ng sofa, saka huminga ng malalim. Maya-maya lang, naramdaman ng binata ang pagtunog ng kanyang telepono. Hello? Hello, sir. Hinahanap po kayo ni Madam. Nanlaki ang mga mata ni Ralph na marinig ang bagay na yon. Gising na si Lola? Agad na sambit ang binata sa kanapatayo. Yes po, sir. At hinahanap niya kayo. Agad na lumabas si Ralph at nagtungo sa ospital. Lola, okay na po ba kayo? Oo naman, Apo. Mas maayos na ang lagay ko ngayon. Bakit naman ganyan ang mukha mo? Kasi pinag-alala mo ko la. Huwag mo nang gagawin ulit yun, ha? Gumiti ang matanda sa kanyang apo at hinawakan ng ulo nito. Oo, Apo. Pasensya ka na. By the way, la, sa oras na gumaling na kayo ng tuluyan, may papakilala ko sa'yo. Kumunot ang noo na matanda. Ipapakilala? Yes,
May fiancé. Nagulat ang matanda sa narinig. Hindi ba gusto mo masecure ang future ko? I finally found the woman I want to spend the rest of my life with. Ngumiti ang matanda kay Ralph, saka hinawakan ng balikat nito. Masaya ako at nahanap mo ng babaeng magpapasaya sa'yo, apo. Pero sigurado ka ba dyan? Baka naman ginawa mo lang yan para hindi na ako mag-isipan ng kung ano-ano. Hindi po, Lola. I really found her at mahal na mahal ko siya. Napangiti naman ang matanda sa sinabi ng binata. Alam niyang seryoso ng kanyang apo sa bagay na ito. O sige, iyo. Excited na ako makilala siya. Tumungo si Ralph habang nakangiti ang mga labi. Sa pagbalik ni Ralph sa mansyon, nakita niya si Alice sa living room. Alice, we need to talk. Panimula niyang wika. Next week, isasama na kita kay Lola. Ito naman ang purpose ng ginagawa natin, hindi ba? Oo naman. O sige, paghahandaan ko. Umupo si Ralph sa tabi ni Alice saka bumuntong hininga. I'm sorry, Alice. Kung kailangan pang madami sa issue ng pamilya to. Don't worry, konting tiis na lang at malapit na itong matapos. Sunod-sunod na wika ni Ralph. Paano ko sabihin kung ayoko na matapos to? Diretsong tinignan ni Alice sa mga mata ni Ralph habang kunot naman na noon ang binata. What do you mean? Ewan ko sa'yo ang slow mo. Inis na wika ni Alice saka tumayo at lumakad ng padabog. Ano na naman nangyayari doon? Makalipas ang 1 linggo, nagtungo ang dalawa sa mansyon ng lola ni Ralph at doon ay pinakilala na ng binata si Alice. Ito na ba ang fiancé mo? Abay, napakagandang bata pala ano? Tuwan-tuwa na sambit ng matanda. Magandang umaga po, Lola. Naku, iha. Alika dito. Tayo sa sala at mag-usap. Sa pag-upo ng mga ito sa sofa, agad na hinawakan ng matanda ang kamay ni Alice. Napakaganda mo talaga. Isa kang Miller, hindi ba? Hindi nagkamali ang apo ko sa pagpili sa'yo. Sandali nga. Magkakaroon na ba ako ng apo sa tuhod? Halos maibuga ni Ralph ang kape na kanyang iniinom nang marinig ang sinabi ng kanyang lola. Naman, bakit naman ganyan ang tanong niyo? Bakit, Ralph? Ano bang masama sa tanong ko? Excited lang itong lola mo na magkaapo sa tuhod. Hayaan mo na yung apo ko, iha. Ang mahalaga nakilala na kita. Masayang wika ng matanda sa dalaga. Masaya rin po ako at nakilala ko na kayo. Lagi kayong ikinukwento ni Ralph sa akin at napakasaya niya na magaling na kayo ngayon. Saad ni Alice sa matanda. Simula kasi bata yung apo ko. Ako na nag-alaga dyan. Naalala ko pa nga yan nung nagpatuloy siya. Naku, iyak ng iyak ka. Lola. Bakit apo? Totoo naman hindi ba? Pero personal na pong bagay na yun. Hindi na kailangan pang pag-usapan. Ay sos, nahihiya ka lang eh. Hayaan mo yung apo ko, iya. Ganyan talaga yan eh, mahiyain. Ang totoo, simula na makilala niya yung ex niya, nagbago na rin talagang ugali niya. Tama na po mga pagkukwento ng tungkol sa kanya. Tumingin na matanda kay Alice. Oo nga naman, nandito na ang babaeng mapapangasawa mo. Masaya lang ako, apo, dahil sa wakas, nawala na rin sa puso mo ang babaeng yon. Unti-unting nalungkot ang mukha ni Alice. Ang alam kasi niya, hanggang ngayon ay mahal pa rin ni Ralph ang ex niyang si Christine. Opo, Lola. Masaya rin ako at sa wakas ay natagpuan ko na rin ang tamang babae na mamahalin ko. Nanlaki ang mga mata ni Alice at agad na napatingin kay Ralph. Ano naman ba sinasabi ng lalaking to? Totoo ba to? O baka naman niloloko na naman niya ako? Baka sinabi niya lang yun for a show na naman. Muling yumuko si Alice at pilit ang ngumiti. Anyway mga apo, dito na lang kayo matulog sa bahay, pwede ba? Nakakalungkot naman kasi mag-isa rito. Pwede niyo ba akong samahan kahit ngayong gabi lang? Excited sa sambit ang matanda. Sige po, Lola. Walang problema sa amin. Nang gabing yun, magkatalikod na nakaupo sa magkabilang dulo ng kama sina Alice at Ralph. Bakit naman iisa lang ang kwarto natin? Nauutal na sambit ni Alice. Ito kasi ang unang beses na makakasama niya si Ralph sa isang kwarto.
Sorry, hindi ko rin naisip na pagsasamahin tayo ni Lola. Agad na kinuha ng binata ang kumot sa kama, saka ito nilatag sa sahig. Diyan ka na sa kama at ako na dito sa sahig. Muling wika ni Ralph. Sigurado ka ba? Ako na lang kaya sa sahig. Ano ka ba? Babae ka. Dapat ikaw dyan sa... Dahil sa biglang pagtayo ni Alice, aksidente siyang napatid sa kumot na nasa sahig, dahilan upang matumba siya at pumaibabaw sa binata. Mariing napulunok si Ralph na makita ng malapit ang dalaga. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tanong ng binata. Okay lang ako. Agad na tumayo ang dalaga at inayos ang sarili. Mga apo, nagdala ako ng inumin para sa inyo. Nalaki ang mga mata ng dalawa nang biglang pumasok ang matanda sa loob ng silid at naaktuhan silang magkahawak ang kamay. Lola, bakit hindi man lang kayo kumatok? Inis sa tanong ni Ralph. Ay, sorry apo. Kasi naman akala ko maaga pa para dyan eh. Sige na, maiwan ko na kayo. Excited na sinara ng matanda ang pinto at simpleng natatawa. Napapailing na lang si Ralph dahil sa pasaway niyang lola. Oh, paano? Nagbigay na rin naman si Lola ng alak. Gusto mo bang uminom for celebration? Pag-aaya ng binata. Tinignan ni Alice ang hawak na alak nito at napangiti. Okay, sige. Sambit ng dalaga. Nagsimulang uminom ang dalawa for celebration. Makalipas ang ilang oras, namumula mukha na nagtatawanan ng dalawa. Tapos alam mo ba yung itsura niya? Nakakatawa! Natatawan sambit ni Alice habang nagkukwento sa binata. Tahimik naman ito nakikinig sa kanya at napapangiti na lang sa mga kwento. Ikaw lang kasi eh. Ewan ko ba sa'yo parang napakamanid mo at hindi mo maramdaman yun? Wika ni Alice saka muling lumagok ng alak. Maramdaman ng ano? Kunot na tanong ng binata. Yung nararamdaman ko. Napakatanga mo naman kasi. Natahimik si Ralph na marinig ang bagay na yun. Dahil sa labis sa kalasingan, lumapit siya sa dalaga hanggang sa magtama ang mga ilong nila. Bakit? Ano ba'y nararamdaman mo? Muling tanong ni Ralph. Mariing napalunok si Alice at naramdaman ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Maya-maya lang, hindi na napigilan ng dalaga ang bugso ng kanyang damdamin. Agad niya siniil ng halik si Ralph at mabilis itong tumugon sa mga halik na yon. Nang gabing yon, isang mainit na sandali ang nangyari sa dalawa. Sa pagsapit ng umaga, nanlaki ang mga mata ni Alice nang maalala ang mga bagay na nangyari. Shucks! Ginawa ko yun? Gulat na sambit ng dalaga. Napalingon siya sa kanyang tabi nang maramdaman ang isang mabigat na kamay na nakapatong sa kanyang baywang. Ngumiti ang dalaga at marahang hinawakan ang buhok ni Ralph. Ano ba talaga tayo, Ralph? Maya-maya lang, nanlaki ang mga mata ni Alice na makita niya ang pagmulat ng mata ni Ralph, saka ngumiti ang labi nito. Good morning. Malambing na sambit ng lalaki, dahilan upang mapangiti rin siya. Are you okay? I'm sorry sa mga nangyari kagabi. It's okay. Ginusto ko rin naman yun kaya wala kang dapat ihingi ng tawad, Ralph. Akman tatayo na si Alice na maramdaman niya ang kamay ng binata, dahilan upang mapalingon siyang muli. Alice, I love you. Nanlaki ang mga mata ni Alice dahil sa bagay na narinig. Alam ko mahirap paniwalaan pero sinubukan ko naman pigilan pero wala eh. Nahulog ako sa'yo't ngayon. Mahal na kita. Halos naiiyak nang ngumiti si Alice, saka mahigpitan niyakap si Ralph. Mahal din kita, Ralph. Masayang wika ng dalaga. Samantala, nakangiting nakasilip ang lola ni Ralph sa pinto. Matanda na talaga ang mga apo ko. Sambit ng matanda habang masayang naiiling. Sa pagsapit ng hapon, nagdesisyon ng bumalik ang dalawa sa mansyon ng mga Montemayor. Masaya ako at napabisita kayo rito sa bahay ko, apo. Sana bumalik kayo ulit, ha? Wika ng matanda sa dalawa. Opo, Lola. Siguradong babalik kami. Tugon naman ni Ralph. Lumakad ng kaunti ang matanda, saka lumapit kay Alice. Hinawakan niya ang kamay ni Alice at ngumiti. Alagaan mong apo ko sa tuhod, ha? Nanlaki ang mga mata ni Alice at nagsimulang mamula ang tainga. Po? Gulat niya saad saka kumindat ang matanda. Sige na, baka gabihin pa kayo sa daan. Sige po, Lola. Pagpapaalam ni Ralph,
saka sumakay ang dalawa sa kotse. Ralph, ngayon nakilala ko ng lola mo. Pwede kayang ipakilala na kita sa daddy ko? Natigilan si Ralph sa pagmamaneho at agad na napalingon sa dalaga. Sigurado ka ba, Alice? Oo. Sa tingin ko, panahon na rin naman para makilala ka niya ng personal, kahit na nakita ka na niya noon. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Ralph na marinig ang bagay na yon. Sure, I like that. Masayang sambit ng lalaki. Walang inaksayang sandali ang dalawa. Agad silang nagtungo sa bahay ng daddy ni Alice at doon ay sorpresang bumisita. Daddy, I'm here! Pagtawag ng dalaga nang pumasok siya sa loob ng bahay. Anak, hindi ka nagsabing bibisita ka ngayon. Sorry, Dad. Biglaan lang din kasi naming naisip. Tumama ang tingin ng daddy ni Alice kay Ralph na ngayon ay nakatayo sa tabi ng dalaga. Good afternoon po, sir. Pagbati ng binata. Upo tayo. Magpapahanda ako kay Manang na makakain niyo. Salamat po, Dad. Maya-maya lang, kunutan noong humarap ang daddy ni Alice sa binata. Sandali, Alice. Sabi mo sa akin, may dahilan kung bakit kayo bumisita rito, tama ba? Nagkatinginan ng dalawa at sabay nang ngumiti sa isa't isa. Hinawakan ni Ralph ang kamay ni Alice at pinag-intertwined ang kanilang mga daliri. Dad, naalala mo ba nung sinabi ko sa iyo tungkol kay Ralph? Tinulungan niya ako sa kumpanya, hindi ba? Kasi po, sa ngayon, we are planning to make things seriously. Anong ibig mo sabihin? Nagsimulang magsalita si Ralph at pinaliwanag ang mga nais mangyari. Sir, first of all, gusto kong humingi ng tawad sa inyo dahil nakipag-agreement ako kay Alice na magpapanggap kami bilang couple. But then, I admit, I love her, sir. At sa mga oras na ito, seryoso na po ako sa anak niyo. I want to ask your approval, sir. Nanatiling nakabukas ang labi ng daddy ni Alice. Hindi siya makapaniwala sa mga bagay na sinasabi ng binata. Ngunit ang makita niyang tingin ng dalawa sa isa't isa, tuluyan na niyang naintindihan ang lahat. I understand, Ralph. Alam niyo nung una ko palang kayo nakita na magkasama. Nakita ko nang may kung anong connection sa inyong dalawa. And who am I to stop that? Isang malaking ngiti ang ginawa ni Alice saka tumayo at niyakap ang kanyang ama. Thank you, Dad. Sambit ng dalaga. Tumayo naman si Ralph at nakipagkamay sa daddy ni Alice. Thank you po, Tito. Sa mga sandaling yon, naramdaman nila ang blessings ng magkabilang pamilya. Para kay Ralph, isang bagay na lang ang kulang sa relasyon nila ni Alice. Ang kasal. Mabilis na lumipas ang ilang linggo. Naging maayos ang pagsasama ni na Alice at Ralph. Alice, pwede ba ka na makausap? Pagtawag ni Ralph sa dalaga na makita niya itong dumaan sa harapan ng kanyang office room. Bakit? May kailangan ka ba? Kunot noong tanong ng dalaga, saka lumakad papasok ng office room ng binata. Come closer. Mahangin na sambit ni Ralph. Mariin naman napalunok si Alice at lumakad palapit sa binata. Nang makatayo siya sa tabi ng binata, nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla siya nitong hilahin. Dahilan upang mapaupo siya sa mismong binti ni Ralph. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Alice. Just being sweet with my fiancé. Maya-maya lang, isang papel ang kinuha ni Ralph sa lamesa at pinakita yon sa dalaga. Ano yan? Read it. Nalaki ang mga mata ni Alice na mabasa na kasulat sa papel na yon. Itong contract agreement natin, hindi ba? Yes, it is. Maya-maya lang, nagulat si Alice nang pinagpunit-punit ni Ralph ang papel na yon hanggang sa magkapira-piraso. Nilagay niya yon sa loob ng kanyang palad at kinuyong. Wala nang silbing kontratang to, Alice. Dahil hindi na nakabasa sa kontratang pagmamahal ko sa'yo. I will stay with you hanggang sa ikaw nang maging asawa ko. Sunod-sunod na sambit ni Ralph sa dalaga. Ralph. Hinagis si Ralph ang mga piraso ng papel sa ere. Saka nilapit ang mukha kay Alice at marahan din ang PNW. Sabay sa mabagal na pagbagsak ng piraso ng papel, ang mainit na palitan ng halik ng dalawa. Kinabukasan, abala si Ralph sa kanyang opisina na marinig ang mga katok sa pinto. Come in. Saad ni Ralph. Kumunot ang kanyang noo na makita si Christine na pumasok sa loob ng opisina. Christine, anong ginagawa mo rito? Tanong ng lalaki. Ralph, sabihin mo sa akin ang totoo.
Sino ba talagang babaeng yun? Sino ba talaga si Alice sa buhay mo? Dire-diretsong tanong ni Christine sa binata. Ano bang pakialam mo, Christine? Hindi ba sinabi ko ng fiancé ko siya? Hindi ako naniniwalang hindi mo na ako iniisip. I'm sure ginagamit mo lang babaeng yun para makalimutan ako, hindi ba? What are you saying? First of all, ikaw ang una nag-cheat sa ating dalawa. At kung ano man ang relasyon ko kay Alice, wala ka ng pakialam doon, Christine. Samantala, excited na bumaba si Alice sa loob ng kotse. Sigurado akong matutuwa si Ralph kapag nakita niya to. Malaki ang ngiti sa kanyang labi habang hawak ang pregnancy kit na mayroong 2 guhit. Matutupad na namin ang gusto ng lola niya. At the same time, makukumpleto ng pamilya. Masayang sabit ni Alice saka tumakbo patungo sa loob ng building. Ngunit sa pagdating niya sa opisina ni Ralph, bubuksan pa lang niya ang pinto, ay nanlaki ng kanyang mga mata. I still love you, Ralph. I'm sorry dahil nagawa kong mag-cheat noon. Kasi wala ka naman time sa akin dati, di ba? You only think about this business and so I did that. I'm sorry. Dinig niya ang ani ni Christine. Lihim na sumilip si Alice sa kaunting uwang ng pinto. Maya-maya lang, nanlaki ang kanyang mga mata at nadurog ang kanyang puso na makitang paghalik ni Christine kay Ralph. Hindi malaman ni Alice kung anong kanyang gagawin. Labi siya nasaktan sa nasaksihan, dahilan upang mapatakbo siya ng mabilis. Ngunit hindi niya napansin na naihulog niyang hawak na piti. Samantala, mabilis na tinulak ni Ralph si Christine. What are you doing? Gulat na sigaw ni Ralph. Why? Don't you miss my kisses? No! Sinabi ko nang hindi ba? I already have a fiancé at hindi na kita mahal. So please, tigilan mo na ako, Christine. Agad na dapat tingin ng dalawa sa pinto ng opisina na marinig ang pagsara nito. What was that? Kunot noon sambit ni Ralph, saka mabilis na pumunta sa pinto. Sa pagbukas niya nito, nalaki ang kanyang mga mata na makitang isang piti sa sahig. Sa kabilang banda, sunod-sunod ang pagluha ni Alice habang binabaybay ang kalsada, hanggang sa makarating siya sa mansyon ng kanyang ama. Anak, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Gulat na sambit ang tatay ni Alice na makita ang dalaga na umiiyak. Dad, si Ralph, nakita ko may kahalikan siya. What? Galit na galit na sambit ng daddy niya. Hindi ako makapaniwalang nagawa ni Ralph yun. Sigurado ka ba, anak? Did you give him a dime to explain? No, Dad. Hindi na kailangan. Manloloko siya at sapat na yun. Mabilis at padabog na umakyat si Alice sa kanyang silid. Lingid sa kanyang kaalaman, tinawagan na ng kanyang ama si Ralph. Dad, let's go. Umalis na tayo dito sa bansa. Nagmamadaling sambit ni Alice habang bitbit ang kanyang mga maleta. Anak, hindi ba pwedeng kumalma ka muna? Bakit agad-agad naman yung desisyon mo? Dad, wala na akong dapat pang ikalma. We will migrate at wala na makakapigil sa akin. Inis na wika ng dalaga. Napapailing na lang ang kanyang ama sa mga bagay na ginagawa niya. Dahil sa gusto ng dalaga, sumunod na lang ang tatay ni Alice sa nais niya. Ngunit sa pagdating niya sa airport, wala siyang ideya na may naghihintay sa kanya doon. Sa pagdating ng dalawa sa airport, kunatan noon ni Alice na makitang walang tao doon. Ano nangyari? Bakit walang tao dito? Sambit ng dalaga. Ngunit dahil nandoon pa rin ang inis niya, nagkibit-balikat na lang si Alice at lumakad sa loob. Dad, hintayin mo ko riyan ha. Kakausapin ko lang yung mga tao sa information desk. Wika ni Alice sa kanyang ama. Ang hindi alam ng dalaga, habang siya'y nakatalikod, mabilis na humilera ang mga tao sa kanyang likuran. Nagayos sa mga ito at isa-isang humawak ng placard. I'm sorry po ma'am, cancel po lahat ng flight ngayon. Ha? Paano cancel? Pwede ba yun? Yes po ma'am, lalo na po kapag may big event at may nagpasara ng buong airport. Kumunutan noon ang dalaga sa bagay na narinig. Nagpasara ng airport? Bahagyang tinaas ng babae ang kanyang kamay at tumuro sa likod ni Alice. Kumunot naman na noon ang dalaga, saka mabagal na lumingon. Laki ang kanyang mga mata na makita mga tao sa paligid na may hawak na placard. I'm sorry? Pagbasa ni Alice sa nakasulat. Maya-maya lang, unti-unting humawi ang mga tao at nagbigay ng daan sa gitna. Ralph? Sambit ni Alice. Muling naalala ng dalaga ang bagay na nakita niya, kaya nagsimula na namang uminit ang kanyang ulo. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Sa paglapit ni Ralph kay Alice,
Hinawakan niyang kamay ng dalaga sa kalumuhod dito, dahilan upang kumunatan noon ni Alice. Alice, alam ko kung bakit ka nagagalit ngayon. I watched the CCTV of my office and I saw you. Look, nagkakamali ka ng iniisip sa akin. It was Christine who kissed me at hindi ko na siya mahal. Ikaw lang mahal ko, pangako yan. Kung gusto mo, pwede ko siyang kalad ka rin dito para lang malinis ang pangalan ko. Basta sabihin mo lang. Sandaling natahimik si Alice at nanatiling nakatingin sa binata. Marahan tumayo naman si Ralph at muling nagsalita. Believe me, Alice, ikaw lang mahal ko at hindi na yun magbabago. Give me a chance na mabuo ang pamilya natin, Alice. Itinaas si Ralph ang kanyang kamay at nagulat na lang si Alice na makitang piti na hawak nito. Please marry me, Alice. Sandaling nabalot ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Saan mo naman nakuha yan? Kunot noong tanong ng dalaga. Nailaglag mo ito sa office ko. Natakot akong mawala ka sa akin kaya agad akong gumawa ng paraan. I closed this airport nang malaman ko sa daddy mo na gusto mo umalis. Hindi ko alam kung makakaya ko pag nawala ka, Alice. Maya-maya lang, ngumiti si Alice at hinampas ang balikat ni Ralph. Ikaw kasi bakit ka nagpapahalik? Tila nagtatampong sambit ng dalaga. Sorry na nga eh. Napanguso si Ralph na animoy batang nagpapalambing. Sige na nga, I love you. Sambit ni Alice sa binata, saka nakangiting umirap. Marahang niyakap ng binata si Alice at ganoon din naman ang dalaga sa kanya. I love you too. Magpapakasal ka na ba sa akin, Alice Miller? Papayag ka na bang maging Montemayor? May choice ba ako? Buntis ako eh. Natawa na lang si Ralph sa tinura ng dalaga. Makalipas ang ilang linggo, nakangiti ang labing nakaharap sa salamin si Alice habang suot ang magandang wedding dress. Anak, kung nakikita ka lang ng mami mo ngayon, siguradong tuwan-tuwa siya. Mapait ang umiti ang dalaga na marinig ang sinabi ng kanyang ama. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Ikakasal ng baby girl ko. Hindi ko akalain na masasaksihan kong ganitong milestone ng buhay mo, anak. Muling wika ng ama ni Alice. Marahong marap si Alice at hinawakan ng kamay ng kanyang daddy. Dad, huwag ka nang malungkot, okay? Madalas ka namin bibisitahin ni baby. At kung may time, pwede ka rin naman bumisita sa bahay. Salamat, anak. Pero sa ngayon, gusto ko muna mag-focus sa kumpanya natin. Marami ka ng pinaghirapan sa kumpanya. Ayoko na masirain yun. Pero huwag kayong magpapakapagod ha. Tandaan yung sinabi ng doktor. Oo naman, anak. Hindi na ako bata. Isang matamis ang ngiti ang ginawa ni Alice at muling niyakap ang kanyang ama. I will miss you, Dad. I will miss you too, anak. O siya, tama na nga drama. Hinihintay ka na ng groom mo. Matapos ang usapan na yon, sumakay si Alice sa bridal car. Nabalot ng kaba ang puso ng dalaga nang tumayo siya sa harapan ng malaking pinto ng simbahan. Hingang malalim, Alice. Kaya mo to. Maglalakad ka lang naman sa altar, hindi ba? Bakit ka naman kakabahan? Besides, ito yung matagal na nating pangarap. Sa pagbukas ng pinto, nagsimulan tumugtog ang isang mabagal na musika. Ang lahat ay napatingin sa magandang babae na ngayon ay lumalakad sa pulang carpet. Nakakatuwa naman. Nandito pala ang lahat. Ang mga empleyado ko, ang mga assistant ko, and especially ang mga relatives ko. Ganito palang pakiramdam ang ikinakasal. Sa patuloy na paghakbang ng dalaga, nakita niya si Ralph na nakangiti habang nakatayo sa harapan ng altar. Ngumiti si Alice at wala na siya nakita kundi ang nobyong nakatakda niyang pakasalan. Napakaganda mo, Alice. Sambit ni Ralph nang tuluyang makarating ang dalaga sa kanyang tabi. Ikaw din, Ralph. Kapwa ngumiti ang dalawa sa isa't isa at naghawak ng kamay. Sabay silang humarap sa altar at nagsimula ang seremonya ng kasal. Dahil sa kasal na ito, tuloy ang nag-merge ang kumpanya ng mga Montemayor at Miller. Sa kasalukuyan, ang dalawang kumpanya ang nananatili sa top business ng bansa. Sandali lang, dahan-dahan ka naman lumakad sa hagdan. Ang laki na ng tiyan mo, oh. Nag-aalalang pagsuway ni Ralph sa asawang si Alice. Patungo kasi sila ngayon sa check-up at 9 na buwan na rin ang tiyan ng dalaga. Ngunit sa paglabas nila ng mansyon, nakita nila si Christine na naghihintay sa labas ng gate. Anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ni Ralph sa dalaga. Ralph, nandito ako para humingi ng tawad sa nagawa ko nun. Ano nagawa? Ano dun? I mean, sa paghalik ko sa'yo.
Ipit na natawa si Alice na marinig ang sinabi ng babaeng nasa harapan nila. After 9 months, ngayon mo lang talaga naisip na humingi ng sorry, Christine. Taas ang kilay na sambit ni Alice sa dalaga. It's not easy for a woman like me to say sorry. Kung ganon, hindi rin madali para sa akin na magpatawad. Look, Alice, I was wrong back then. And humihingi na ako ng tawad sa inyo. Tumingin si Christine kay Ralph. Babalik na ako sa ibang bansa, Ralph. Gusto ko lang talaga linisin ang konsensya ko bago umalis. Everything is up to my wife now, Christine. Ngumiti si Alice kay Ralph na maramdaman ng dalaga ang haplos ng kamay nito sa kanyang braso. Nagbibiro lang ako. Matagal na panahon na nangyari, Christine. And of course, nakalimutan rin ako. Who am I not to forgive, right? Ngumiti ang dalawang babae sa isa't isa. Pero maya-maya lang, kumunot noon ni Alice nang makaramdam ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Mga anak na yata ako. Nalaki ang mga mata ni Ralph at Christine nang marinig ang bagay na yon. Bilisan natin! Natatarantang wika ni Ralph. Agad dito sinakay ang babae sa loob ng kotse at tumungo sa malapit na ospital. Makalipas ang ilang oras, kabadong lumakad ng pabalik-balik si Ralph sa harapan ng DR. Ralph, umupo ka nga, magiging maayos ang lahat, ano ka ba? Sambit ni Christine na ngayon ay nakaupo sa isang bench. Maya-maya lang, ilang lalaki nakaitim ang dumating sa ospital kasama ang lola ni Ralph. Apo, totoo ba ang narinig ko? Mga anak na raw si Alice. Nag-aalalang sambit ang matanda. Opo, Lola, nasa lupa po siya. Maya-maya lang, sabay-sabay na napalingon ng mga ito na magsimulan lumabas ang doktora at lumapit sa kanila. Congratulations, sir. Isang healthy baby boy po ang anak niyo. Sambit ng doktora. Halos hindi makapagsalita si Ralph na magsimulan lumabas ang nurse mula sa kwarto. Hawak nito ang maliit na sanggol. Baby? Naiiyak na sambit ni Ralph nang ibigay sa kanya ang sanggol. Hindi may paliwanag na lalaki ang bagay na nararamdaman. Napakagwapong bata, apo. Kamukha mo siya. Maya-maya ay lumapit si Christine at nakasilip sa itsura ng bata. Napangiti ito na masilayan na mukha ng munting sanggol. Oo nga po, ang gwapo. Ani Christine. Kumunot naman na noon ang matanda na makita ang babae. Habay, sandali nga. Ano bang ginagawa mo rito? Nakikiusyoso ka ba? Naku, Lola, hindi po. Kasi naabutan ko lang sila kanina na manganganak na si Alice. Anyway, paalis na rin naman ako. Muling lumingon si Christine sa binata at ngumiti. Congratulations again, Ralph. Masaya ako para sa inyo. Salamat. Lumakad palabas ng ospital si Christine. At simula noon, walang nakapagsabi na hindi na siya makikita dahil naisip niya magtungo na sa ibang bansa for good. Sa loob ng ospital, tumingin si Ralph sa doktor at muling nagtanong dito. Si Alice po, Dok. Kumusta siya? Nakatulog siya pagkatapos mga anak, sir. Pero wala kayong dapat ipag-alala. Nasa loob na siya ng VIP room at nagpapahinga. Ngumiti si Ralph dahil sa sinabi ng doktora. Matapos yun, ay dali-dali na rin pumunta ang binata sa silid ni Alice. You did a good job, Alice. Sambit ng lalaki habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Maya-maya lang, unti-unting bumukas ang talukap ng mga mata ni Alice at nakangiting lumingon sa lalaki. Ralph. Tumaas ang ulo ni Ralph at napatingin sa asawa. Sa wakas gising ka na, Alice. Masayang sambit ni Ralph saka mabilis na hinagka na noon ito. Ang baby ko, kumusta siya? Wala kang dapat ipag-alala, Alice. Maayos ang baby natin. Nasaan siya? Gusto ko siya makita. Maya-maya lang, marahang bumukas ang pinto ng kwarto at dumating ang nurse na may hawak na sanggol. Masayang hinawakan ng mag-asawang kanilang anak. Hindi naman mapigilan ni Alice ang hindi umiyak habang hawak sa kanyang bisig ang bata. I love you, anak. Welcome to the world. Basag ang tinig na sambit ni Alice. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Napuno ng tawanan at masayang buhay ang pamilya ng Montemayor. Alice, okay ka na ba? Nakaredy na ang photographer. Pagtawag ni Ralph sa asawa na ngayon ay nag-aayos ng damit. Oo, ready na ako. Nagdesisyon ng dalawa na sa araw na ito, nais silang magpakuha ng litrato para sa kanilang family portrait. Let's go, baby! Sambit ni Alice at binuhat ang sanggol na anak. Ready na po? 1, 2, 3.
Matapos ang bilang na 3, sumilay ang ngiti sa kanilang mga labi. Mga ngiti na hindi mawawala pa sa kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!